Ano ang Pax Silica? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Pax Silica. Banta kapalit ng kaunlaran. Class, kapag may narinig tayong proyekto na may kasamang salitang AI, semiconductor, bilyong-dolyar na investment, at libo-libong trabaho, dalawang klase ng tao ang agad lumalabas. Una, ang nagsasabing, Yahoo! Yayaman na tayo. Pangalawa, ang sumisigaw, Naku, may kapalit yan! Ang problema, bago pa matapos ang usapan, nag-aaway na ang mga tao kahit hindi pa nila alam kung ano talaga ang Pax Silica. Kaya ngayong araw wala munang sigawan. Walang share kung agree. Ang gagawin natin ay himayin ang impormasyon, tingnan ang magkabilang panig, at alamin kung saan talaga nang gagaling ang mga pangamba at pag-asa dito. Sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay anak ng ating bayan. Salamat sa suggestion mo. Unang tanong, ano ba talaga ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na layuning bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa mga industriya ng artificial intelligence, semiconductors, advanced electronics at critical minerals. Kasama rito ang iba't ibang bansang may mahalagang papel sa paggawa ng high-tech products. Sumali ang Pilipinas ng 2026 bilang isa sa mga kalahok sa programang ito. Ngayon, baka sabihin ninyo, Professor, semiconductor na naman? Hindi ba pwedeng fishball muna? Class, halos lahat ng modernong gadget ay gumagamit ng semiconductor. Cellphone, laptop, kotse, medical equipment, washing machine, pati ilang appliances sa bahay. Kapag kulang ang semiconductor sa buong mundo, bumabagal ang paggawa ng maraming produkto. Dito pumapasok ang Pilipinas. Matagal nang may semiconductor industry ang bansa. Isa tayo sa mga pangunahing exporter ng semiconductor products sa buong mundo. Bukod pa rito, meron din tayong nickel, copper, at iba pang mineral na mahalaga sa paggawa ng electronics at AI hardware. Sa ilalim ng plano, nais magtayo ng isang malaking advanced manufacturing at innovation hub sa New Clark City. Layunin nitong hindi lamang mag-export ng hilaw na mineral, kundi gumawa ng mas mataas na halaga ng produkto dito mismo sa Pilipinas. Sa madaling salita, ang pangarap ay hindi na tayo puro supplier ng raw materials o simpleng assembly. Ang gusto ng proyekto ay mas maraming high-value manufacturing, research engineering at technology development dito sa bansa. Maganda pakinggan. Pero class, alam ninyo naman ang kasabihan sa University of Life. Kapag may malaking pangako, may malaking tanong din. At doon tayo pupunta ngayon. Ito ang bahagi kung bakit naging mainit ang usapan tungkol sa Pax Silica. May mga environmental groups, labor organizations, at iba pang sektor na nag-aalala sa posibleng epekto nito. Hindi dahil tutol sila agad sa teknolohiya, kundi dahil gusto nilang masigurong hindi mauuwi sa problema ang proyekto. Isa sa mga pangunahing issue ay ang kapaligiran, ang paggawa ng semiconductors, at iba pang high-tech products ay nangangailangan ng malaking supply ng tubig at enerhiya. Kaya may mga nagtatanong kung sapat ba ang tubig para sa proyekto at kung maaapektuhan ba ang mga karatig na komunidad. Ayon sa BCDA at sa gobyerno, pinag-aaralan na ang paggamit ng rainwater harvesting at iba pang alternatibong water sources upang hindi umasa sa groundwater. Sinabi rin nilang kailangan pa ring sumunod ang proyekto
sa Environmental Compliance Certificate o ECC at sa iba pang environmental regulations bago ito maitayo. May isa pang pangamba, paano kung lumawak ang pagmimina? Mahalaga ang nickel, copper, at iba pang mineral sa AI at semiconductor industries. Kaya may mga sektor na nangangambang baka lumaki ang pressure para sa pagmimina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nilinaw naman ng BCDA na walang planong pagmimina sa mismong lugar ng proyekto at ang layunin ay pagproseso at pagmamanupaktura, hindi pagmimina sa New Clark City. Gayunpaman, nananatiling usapin ang magiging epekto ng mas mataas na demand sa pagmimina sa ibang lugar ng Pilipinas. May ilan ding nag-aalala tungkol sa pambansang soberanya at geopolitics. Dahil US-led ang inisyatibang ito, may mga nagsasabing baka masyadong umasa ang Pilipinas sa interes ng ibang bansa o mapasama sa kompetisyon ng malalaking kapangyarihan sa mundo. May nagsasabi ring baka hindi ordinaryong Pilipino ang unang makinabang kung kulang ang labor protection, training at tamang regulasyon. At class, valid na tanong yan dahil hindi sapat na may malaking investment. Ang tunay na sukatan ay kung magiging maganda ba ang trabaho, tataas ba ang kasanayan ng manggagawa, mapoprotektahan ba ang kalikasan at makikinabang ba ang mga lokal na komunidad. Sa kabilang banda, malaki rin ang potensyal ng Pax Silica. Ayon sa BCDA, maaari itong lumikha ng mahigit 130,000 high-quality jobs at makahikayat ng malaking foreign investments. Layunin din itong ilipat ang Pilipinas mula sa pag-export ng hilaw na mineral tungo sa mas mataas na value manufacturing na maaaring magdala ng mas maraming trabaho, teknolohiya at kita sa bansa. Gayunpaman, kasalalay pa rin ang tagumpay nito sa maayos na regulasyon, pangangalaga sa kalikasan, at tamang pagpapatupad ng proyekto. Kung maisasagawa ito ng maayos, maaari itong maging malaking hakbang para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang Pax Silica ay isang proyektong naglalayong palakasin ang industriya ng teknolohiya sa Pilipinas at maaaring magdala ng trabaho, pamumuhunan at pag-unlad. Ngunit natutunan din natin na ang tunay na tagumpay nito ay nakasalalay sa tamang balanse sa pagitan ng kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga Pilipino.